Good day everyone, my name is Adolfo Rose P. Fernandez from BZ3 Filipino. Today we are going to tackle about financial literacy. What is financial literacy? Financial literacy encompasses the ability to understand and effectively use various financial skills, including personal financial management, budgeting, and investing. So, ang financial literacy daw, ito daw yung pamamaraan or makakatulong sa atin para mag-budget or maayos natin ang pagbabudget natin sa perang kinikita natin sa araw-araw. Then, why we need to save? Why we need to save money is for emergency. Because savings provide a financial cushion for unexpected events like medical bills or job loss. So, kailangan natin mag-save ng pera. Kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa susunod na araw. Hindi naman natin alam kung may ma-hospital ba, ganito, ganyan. Syempre, kailangan natin mag-save ng pera para hindi tayo problema kung saan tayo mangungutang or saan tayo kukuha ng pera. At least, kapag nakapag-save ka ng pera, alam mong may huhugutin kang pera or may kukunin kang pera kapag nakapag-save ka ng pera. Then, why we need to save money is for goals. Because saving helps you achieve specific goals such as buying a home, funding education, or retiring comfortably. So, dito naman, kapag nagsisave tayo ng paunti-unti, hindi natin namamalayan na nakakaipon na tayo ng malaki or kaya na natin bumili ng mga lupa, bahay, or mga sasakyan. Syempre, kapag minsanan mong bibilhin yon, mabibigla ka. Syempre, kapag paunti-unti mong pinag-iipunan yung mga bagay na yon, makukuha mo talaga siya nang hindi ka nabibigla or nawawalan ng malaking pera. Why invest now? So, opportunities investing early can give you opportunities to grow your wealth by taking advantage of market trends. So, dito naman, ang pag-invest, ito yung magiging opportunity mo para mag-invest sa ibang negosyo. Dahil, syempre, kapag mag-invest ka, lalago at lalago yung perang in-invest mo doon. So, kailangan natin mag-invest para yung perang hinahawakan natin is dadami pa siya or lalago pa siya. Bakit mahalaga ang 4CS? So, ang 4CS sa financial literacy ay tumutukoy sa character, capacity, capital, at collateral. Ito ay mga importanteng bagay na tinitignan ng mga nagpapautang para malaman kung kaya mo bang bayaran ang utang. So, ang una dito is character or pagkatao. Ito ay tumutukoy sa iyong credit history at kung gaano katiwalaan sa pagbabayad ng utang. So, tinitignan dito kung nakakabayad ka ba sa tamang oras at kung may mga problema ka sa nakaraan mong mga utang. So, dito naman, ang character, pagkatao, ito yung parang tinitignan nila kung kaya mo bang bayaran yung utang mo or kung hindi mo ba tatakbuhan yung utang na inutang mo sa isang company, parang ganon. Or, syempre, kailangan nilang tignan or masuri yung pagkatao mo bago kanila bigyan ng malaking halaga. Then, capacity or kakayahan. Ito ay sinusukat kung kaya mo bang bayaran ang utang based sa iyong kasalukuyang kita at mga gastusin. So, sa capacity or kakayahan naman, ito naman yung tinitignan nila kung yung inutang mo ba ay kaya mo bang bayaran or kaya mo bang bayaran sa tamang oras nang hindi ka pumapalya. Syempre, kapag kung ano yung kakayahan mo lang or kung ano yung kaya mong utangin, yun lang yung ibibigay nila. Hindi ka nila bibigyan ng hindi mo kayang bayaran na utang. Then, sa capital, ito ay tumutukoy sa iyong mga ari-arian, savings at investments. Pinapakita nito na mayroon kang sapat na pera para harapin ang mga financial emergencies. Ang pagtatayo ng isang emergency fund at pag-iipon para sa pagre-retiro ay makakatulong sa iyo na mapabuti ang iyong credit worthiness. So, ang capital naman, ito yung ito yung sa mga ari-arian, savings mo or emergency funds mo. Ito yung syempre mahalaga yon para
pagdating ng panahon, may pera kang huhugutin, may pera kang pagkukunan kapag hindi mo na kaya magtrabaho. Syempre, may naipon ka ng pang emergency mo, pang bayad sa mga hospital bills, ganun, or para sa pang araw-araw na mga kinakain mo, ganun, or pambili ng pagkain. Then, collateral or kabayaran. Ito ay mga rarian na pwede mong gamitin bilang panigurado sa utang. So, ang collateral naman, ito yung parang hindi naman sa pambabayad, kumbaga parang ipapalit mo lang, kasi syempre kung ako naman ang nagpapautang, kailangan ko din ng collateral na para syempre masigurado kung kaya, hindi mo tatakbuhan yung utang mo, nababayaran mo siya. At least kapag nagpautang ako, may panghahawakan ako kapag tumakbo ka or hindi mo na kayang bayaran yung utang na inutang mo sa akin.